Yun o mga kapitulyo, mga sadik. Dito na pauwi na tayo. Galing sa crossing ng Sinuay mo sa Mailulo. Mga kapitulyo. Dito tayo sa yan, pabalik. Bago ang lahat, ito man tayo mga kapitulyo, mga sadik. Ito yung lumang picture. Sa planta pa ako. Then ito na yung bago. Dito sa balad. Yan, ito luma pa rin to. Ito naman yung mga anak ko, dalawa. Si Brian at saka si Anika. Ito si Brian na to. Kaya nabisigan ko lang kasi lagi ako na CPR. Ito bago ko itong picture. Yan. Papugi oh. Ganda ng gupit. Ito naman kasunod si Choksim TV. Namin naman pangalan nito pero Kuya Nick TV. Ayan. Shout out sa iyo. Yan o mga kapitulyo, mga sadik. Dito na pauwi na tayo. Galing sa crossing ng Sinuay mo sa Mailulo. Mga kapitulyo. Dito tayo sa yan, pabalik na tayo. Mga kapitulyo, mga sadik. So, ang pag-usapan ngayon. So dito sa Middle East ngayon, naman siya, medyo okay na. Wala nang gira. Nag-expire sila. So yung mga salit. So, parang okay na. Wala na problema. So, hindi natin alam kung nga pangyari. Kasi nakaraan nga, bigla na lang natake. Yung Iran. Sige lang sana yun sa Israel. Dali lang. Yan ako mga kapitulyo. Tuloy tayo sa natin. Tawag nito. Yung chika-chika natin. Mga kapitulyo, mga salik. So, balik tayo sa yung nakaraan. Yung kanina. Tuloy. Continuation pa rin ito sa vlog kanina. So, mga pangyayari sa Pilipinas. Mga kapitulyo, mga sadik. Hindi talaga puro na lang gulo. Mga kapitulyo, mga sadik. Ang Pilipinas natin. Sana naman kahit sino sana makaupo. Yan ang muna natin sa yung taong bayan. Ito natin yung mga yung mga nanalo na congressman, senador o pa man. Kasi siyempre binoto yun sa taong bayan. Balik tayo kay example ni Senator Bato de la Rosa. O siyempre may kasalanan ba siya? Hindi pa naman natin na talagang may kasalanan na siya. Siyempre actually hindi naman talaga siya nakapatay. Yun lang yun. Lang yun kasi nadamay lang siya siyempre kasi siya ang chief PNP. So kadalasan naman yung andyan sa field, yun ang tawag nito. Yun ang andyan talaga sa field. Siguro ang pumatay. So, yung mga iba na kulong na yata yun, yung mga ibang pulis na gumawa talaga ng katiwalian. So yung hindi naman lahat na naman ding mabait na pulis na andyan sa gobyerno, mga kapitulyo. So katulad nung kahit nandoon sa side ng mga makaliwa din. So yun naman ibig sabihin na
ano sila, yung NPA sila, rebelde, masama na sila. So, yan lang naman yun na tawag nito. Nagrebelde sila kasi siyempre ay pinagdaanan din yun. Kaya nga sila umaklas. Kasi ano sila. Salam! Tato! Kasi may bata na lokal na bumati sa akin ng salam alaikum dam. Kaya sumagot din ako ng walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasi siyempre pangit mo hindi ka hindi mo kausapin din, hindi ka tawag nito, hindi mo sagutin. Eh sa atin pa yon, parang how are you, ganun, how are you, or kumusta ka, mga ganun. Sa Muslim, dito sa Middle East, salam alaikum. Salam alaikum. So, pag sinabihan ka ng salam alaikum, so sagutin mo rin, wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Yan ang complete na pagsagot, pagbatiin ka na ganun sa mga Muslim, mga kaabdulili, mga sudik. So, dali lang. So, mamaya, pagdating ko naman sa bahay, tingnan ko na naman yung balita kung ano nangyari sa Pilipinas. Kaya minsan, din ako, naglakad-lakad para makapahinga naman yung mata saka utak. Kasi parang kasi siyempre maano ka sa balita ba, ma-high blood ka kasi marami ding gustong ayaw mo rin na mangyari na gano'n, tapos mangyari talaga. Siyempre hindi mo naman hawak ng gobyerno. Ano naman talaga sa gobyerno, kung sino yung nasa pwesto, yan na naman ang malakas sa power. Sila naman ang power. Pero kung talagang inisip mo yung bumoto sa'yo, respetuhin mo din yung taong bayan, kasi yan ang bumoto sa'yo. Katulad ni, balikan natin si Vice President VP Sara. Siyempre 30 million. Yung bumoto sa kanya, 32, more than 32 million yata yung bumoto sa kanya. Tapos, basta-basta na lang impeach. Siyempre, magagalit yung yung mga taong bayan. Kasi majority. Mas malaki pa nga sa boto sa presidente. Si BP. Kaya ganun-ganun na lang. So, kaya naisipan na siguro ni New SP. New SP. Na sa taong bayan yung boto sa impeachment. Kasi kawawa naman yung bumoto sa kanya. Na majority yun eh. Tapos pagdating doon sa impeach lang ng ilang tao. Yun sa Kongreso, dami sila. 255 yata na mag-desisyon na buti na lang at least pa paano na din sa Senado. Nagbago din yung nila. Yung nila doon, yung nanguna, yung tawag nito, yung majority na nanalo na grupo. Kaya yun na naman sa kabila. Ibig sabihin, may pa rin, may chance pa rin si VP Sara na hindi ma-impeach.
By the way, malapit na kayo sa amin na lugar. Alsapa. Alsapa 18. 7 yung sa akin. Mga KFW, mga sadik. So, balik tayo doon sa impeachment. Mga KFW, mga sadik. Opinion ko lang naman to. Na ganun. Wala naman tayong kinikilingan kung side ka man ng ano natin sa vlog na ito. Kung sa gobyerno ka man, BBM, o kaya ano ka, sa Duterte Black or sa ano, neutral side. Ang importante na kung sino yung majority. Sino yung ano, majority ng taong bayan. Yan sana ang ano, susundin. Kasi kawawa naman yung ano, taong bayan. Bumoto eh. Kaya sana. Kahit man matuloy yung impeachment trial na yan, sana manalo. Manalo. Sana hindi ma-impeach si Sara. Si VP Sara Duterte. Kasi kawawa naman yung bumoto sa kanya ng 32 million. Tapos may impeach lang ng ilang ano 200 plus o 300 plus na tao. Kasi ano sila, congressman, abogado o kaya representative ng ano yan, mga makabayan black na yan. O kaya sa Senado. Kawawa naman, di ba? So sana hindi ma-impeach si BP. Kung may impeach man, ay di swerte na talaga niya yun. Kasi ang sa ano kasi sa gobyerno, kasi yung magaling na abogado, saka maraming ano dito pala, sandali lang. Dito pala yung ano, golden. Ito yung golden. Salon yata ito ng mga babae. Malaki ito. Mga comfortable yung nasa dito. Kasi Beauty Home. Beauty Home Golden Salon. So lahat yun, beauty salon. Golden Hotel, kabila. So ganyan dito. Malapit na ako sa bahay. Mga kaupuli mo sa dito. So balikan. Ayun, crossing na nga sa bahay ko. Full